Mahilig ka bang kumain ng halo-halo? O di kaya naman ay ng fruit salad? Lalo na nga, ngayong nalalapit na Pasko ay siguradong hindi mawawala sa handaan o sa listahan ng mga panghimagas o dessert ang mga ito. Ngunit pamilyar ka rin ba sa isang partikular na sangkap nito na kung tawagin ay kaong? Tama, ito ay ang kulay puti, minsan ay pula at green na matamis at medyo makunat o nati. Dahil baka hindi mo pabatid na ito ay maaaring makuha lamang sa isang halaman, kadalasang makikita sa tabi-tabi at minsan ay binabaliwala lamang. Hello, what's up? Your best here. Halika at ating alamin kung papaano nga ba ginagawa ang mga kaong at kung ano-ano nga ba ang mga gamit ng puno nito na kadalasan ay hindi alam ng karamihan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ito ang puno ng irok o puno ng Arenga piñata, isang kapaki-pakinabang na klase ng palm tree na native dito sa Asia, partikular nga sa India, Malaysia, Indonesia at dito sa atin sa Pilipinas. Kilala nga ang punong ito sa ilang katawagan kagaya ng sugar palm, areng palm, black sugar palm, o kaong palm. Ang irok ay para ding niyog na tumataas ng hanggang 20 metro o 66 na talampakan at mga dahon na mas di hamak na matitigas at makakapal kesa sa niyog. Mayroon din itong bunga na animoy munting niyog, subalit nagtataglay ng 3 butas na naglalaman nga ng paborito nating sangkap na kaong. Kilala ang Cavite, lalo na nga ang Indang, pagdating sa produksyon ng sariwang kaong. Ang mga matured na ngang bunga nito ay kanilang hina-harvest, pinakukuluan ng 1 hanggang 2 oras bago kunin ang kaong nito. Pagkatapos ay ipakukuluan sa syrup at may kasamang food coloring para sa iba-iba nitong kulay. Saka ito ilalagay sa lata o sa bote at ibebenta sa merkado, na siya na ngang kilala natin bilang kaong na sangkap sa mga dessert na ating paborito. Ngunit ilan pa lamang ang nakaalam na hindi lamang ang mga bunga nito ang kapaki-pakinabang, sapagkat ang batang dahon nito ay maaari mo ring kunin at gulayin na para ding ubod ng niyog. Ang dahon nito ay mainam ngang gawing walis at ang pinagalisang tangkay naman ay maaaring ipanggatong kapag natuyo na. Maging ang katawan nito ay maaaring kunin upang gawing bubong, brush at walis rin. Samantalang ang bunga nito, maliban sa ginagawang kaong, ay maaari mo ring iluto bilang sabaw o sour soup. Samantalang ang dagta naman nito ay kinukolekta bilang lahang o tuba na kalaunan ay nagiging suka at maaari mo ring i-ferment o iproseso upang maging alak o spirit. Ang tuba rin nito ay maaaring pakuluan na may kasamang sili at luya kung nais mo naman itong gawing asukal. Kadalasan ding ginagamit na tina ng tela o damit ang pinaglagaan ng bunga nito. Kaya naman hindi lamang bunga ng irok ang pwede nating mapakinabangan, sapagkat halos lahat pala ng parte nito ay mayroong kagamitan. Isa ring mahusay na antioxidant ang halamang kaong. Masarap na ay masustansya pa. Ikaw, paborito mo rin bang sangkap ang kaong? Nakakita ka na rin ba ng puno nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba.
i-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Nakakita ka na ba ng puno na kung tawagin ay talisay? Isang natatanging punong kahoy na madalas na ring makikitang tumutubo dito sa atin sa Pilipinas. Subalit batid mo ba na hindi lamang ang lilim nitong taglay ang pwede mong pakinabangan, kundi marami pang ang karamdaman na maaari pala nitong malunasan? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga gamit at benepisyo sa atin ng puno ng talisay. Saan-saan mo nga ba ito maaaring gamitin at ang mga taglay nitong pakinabang? Talisay, isang klase ng punong kahoy na natural na ngang tumutubo sa mga tropikal na bansa kagaya ng Australia, Madagascar at maging dito sa atin sa Asia. Kilala rin ito sa mga katawagang country almond, Indian almond, tropical almond, Malabar almond at sea almond sapagkat karaniwan itong makikitang tumutubo sa mga dalampasigan. Isang uri ng puno na kabilang nga sa mga leadwood family na Combretaceae at popular sa binomial name na Terminalia catapa. Madalas makilala ang punong ito dahil sa mga lilim nitong bigay. Tumataas ang talisay ng hanggang 35 metro at mayroong mga palapad na mga sanga na animo nga ay hugis vase. Malalapad rin ang mga luntian at makikintab nitong dahon. At ang mga bunga naman na maaari mo ngang kainin. Kagaya ng pili, maaari mo itong kainin ng hilaw at pwede mo ring lutuin. Ginagamit nga ito sa paggawa ng mga langis o kaya naman ay lana at maaari mo ring gamitin sa pagluluto. Subalit maliban dito ay marami pa pala itong benepisyong hatid. Ang katawan ng puno ng talisay ay kadalasang gamit sa paggawa ng mga canoes o mga bangka. Ang dahon naman nito ay mayaman sa mga flavonoids katulad ng kaempferol at quercetin at madalas ngang gamitin bilang herbal na halaman. Sa bansang Taiwan, ang mga nahulog ngang dahon nito ay pinupulot upang gamiting panlunas sa mayroong mga sakit sa atay. Samantalang sa Suriname naman ay pinakukuluan ang dahon nito at ginagawang tsaa na panlunas sa mayroong mga diarrhea at dysenteria. Ito rin ay pinaniniwalaang makatutulong upang makaiwas sa pagkakaroon ng cancer. Mayaman din ang punong ito sa antioxidant, kaya naman mahusay ito sa pagpapalakas ng ating immune system. Kaya naman huwag mong baliwalain ang puno ng talisay. Hindi lamang isang ornamental na puno, kundi pwede ring panlunas sa ilang karamdaman. Sa inyong probinsya, mayroon pa bang mga puno ng talisay? At ano naman ang tawag nito sa inyo? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.